Nito pong mga nakaraang araw, actually, kahit naman ng mga nakaraang taon at mga nakaraang panahon, lagi lang namang puro kuda ang ginagawa ng mga Duterte. Puro kuda lang. Siyempre, kanino pa ba magmamana yan? Siyempre, sa tatay nila na puro kuda lang, wala namang nagawang mabuti sa Pilipinas, binaon lang tayo sa utang, nilugmok lang sa sugal ng mga Pilipino, at ang pinaboran ay ang mga check-what drug lords. Yun lang naman ginawa ni Digong. Wala naman siyang ibang may pagmamalaki na sabihin na may nagawa. Pag sinabing kasi minsan 'di ba yung mga basher magtatanong diyan, sasabihin sa ating comment section. O bakit Mac, ikaw ba may nagawa ka ba? Oh. 'Di ba ako hindi ko sinasabing may nagawa ako para sa bayan. Wala akong pinagmamalaki dito at wala rin naman akong pake kung may nagawa ako o wala. Ngayon, meron kasi tayong mga kababayan na gano'n ang binabanat na parang ang dating, etong si Digong ay napakaraming nagawa dito sa ating bansa. Totoo naman, kung sa nagawa, di ba, aminado naman tayo, si Digong maraming nagawa. Marami talagang nagawa at alam naman natin yun, hindi naman tayo pinanganak lang kahapon. Nakita naman natin, 6 na taon si Digong naging presidente ng Pilipinas. Kaya po, marami talaga siyang nagawa. Kaya lang, yung nagawa ni Digong, hindi kabutihan para sa Pilipinas, kung hindi kabulastugan, katarantaduhan ng ginawa ang inuna. Bumaha ng illegal na droga noong siya ang presidente. Napakaraming nagurgur dahil sa EJK. Bumaha din ng mga tsekwa at naging mayor pa nga yung isa. 'Di ba? At naging gumon sa sugal ang mga Pilipino. Kung hindi pa pinahinto ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi pa mahihinto ang mga illegal na sugal at ang kumbaga yung mga katarantaduhan na ginawa ng tauhan ni Digong, yung pa rin yung nangyayari naman, di ba, nung naupo si PBBM. Buti na lang talaga at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay, kumbaga, yung sinasabihan nila ng weak, matalino at may sariling kusa at alam niya kung ano yung tama't mali. Alam nyo, sa totoo lang, dahil nga po ang pagpe-presidente, 'di ba? Ang kailangan lang naman sa presidente parang 40 years old and above, 'di ba? Parang ganun ba? Tapos Filipino citizen, Philippine born, marunong magsulat, marunong magbasa. Parang ganun lang yung mga mga qualifications para maging presidente. Kaya nga, 'di ba, ang pagiging presidente, hindi mo kailangang maging rocket scientist. Hindi mo kailangang maging napakagaling na abogado, napakagaling na accountant, napakagaling na engineer. Hindi po. Basta ikaw ay mabuting Pilipino at meron kang hangarin na mabuti para sa iyong bayan, pwede kang maging presidente. Basta makita ng mga kababayan natin na ikaw ay maayos at disente kang tao. Si Digong lang naman yung naging presidente natin ng mura ng mura. Wala namang iba. Meron bang ibang presidente nagmumura on live TV? Wala naman, di ba? Si Digong lang. Kaya ito pong pagiging presidente, hindi natin sa minamaliit ang pagiging presidente. Pero doon sa qualifications, di ba, na mga napakasimple lang ng qualifications, yung qualifications na yan ay magpapatunay lamang na ang pagpe-presidente hindi po talaga kailangan din na sobrang talino mo, sobrang galing mo. Ang kailangan may puso ka para sa iyong mga kababayan. Yan ang isa sa mga dapat na nakikita natin para sa isang presidente. So si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Nakita naman natin na talagang ang kanyang puso ay para sa mamamayang Pilipino. Bawat kalamidad, bawat may mangyaring sakuna, siya ang pumupunta. Hindi siya nag-uutos na gawin nyo ito, gawin nyo yan, na hindi siya pupunta. Siya mismo ang mag-i-inspeksyon sa kung ano ang nangyayari sa isang lugar na sinalanta ng kalamidad.
'Di ba? Nakita natin 'yan kay Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang pagiging masipag. Kahit nga yung pamimigay lang ng mga patient transport vehicle, pamimigay ng mga ambulansya, pamimigay ng mga kagamitan, equipment para sa ating mga magsasaka, talagang siya, hands-on siya. Hands-on president si PBBM. Hindi siya yung katulad ni Digong na pagpupunta sa isang lugar, gaganyan lang. Kayo mga putangin nyo tantado kayo. Ayusin nyo, putangin na. Ganun lang. Diba? Hindi tayo makarinig ng magandang plano kung paano mapapaganda ang buhay ng mga Pilipinong nasalanta ng bagyo, lindol, sunog. Wala ka maririnig. Pag pumunta si Digong, putang na. Putang, mais ka ha. Ay, mga mahirap kayo, wala akong takay, mamatay kayo sa gutom. Ganun lang si Digong. Diba? Walang kwentang presidente. Hindi katulad ni PBBM, talagang makikipag-meeting siya sa LGU. Uupo sa harapan ng ating mga kababayan at makikipagkwentuhan ano nangyari, ano ang kailangang ayusin, ano ang kailangang gawin, ano ang maitutulong ng national government, ano ang matatanggap niyong tulong, ilalatag lahat. Diba? Talagang kumbaga yung information, talagang nakalatag lahat. Ilalatag lahat sa iyo ng Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang gagawin ng national government para makatulong sa inyo. Ngayon, dahil nga nakita naman natin na ang Pangulong Bongbong Marcos ay trabaho ng trabaho at ang mga Duterte na may lakwatsa lang ng lakwatsa papuntang dahig, syempre ano pa ba aasahan natin yan? Syempre, di-discredit nila si PBBM, kung ano-ano ang kanilang mga sasabihin, kung ano-ano ang kanilang mga hindi magagandang salita na sasabihin kay PBBM. Kahit na siya ang tunay na nagtatrabaho at kumikilos para dito sa ating bayan. So ngayon, nakikita rin natin na lagi lang namang sinasabi ng mga Duterte yung pagpalag nila. Papalagan nila yung ganito, papalagan nila yung ganyan, di ba? Puro pagpalag lang naman ang nagagawa nitong mga Duterte. So ito po yung isa sa mga balita ngayon, pakinggan po natin. Inalagaan ni Davao City Congressman Paulo Duterte ang posibilidad na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Ngayong nakikipag-ugnayan o nakikipagtulungan na ang kongresista sa investigasyon ng ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para sa pagdinig kaugnay ng maanumalyang flood control projects. To speed up the resolution of the fact-finding investigation for crisis. Sa pagdinig, ibinahagi ni Romualdez ang personal niyang kaalaman sa budget process kahit hindi raw siya parte ng Bicameral Conference Committee. Diyan kasi sinasabing nagkaroon ng bilyon-bilyong pisong budget insertions para sa umano'y kickback. It's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer me. Ayon naman sa komisyon, naipaliwanag ni Romualdez ang proseso ng budget pero wala raw idinawit o sinisi si Romualdez. Sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved dun sa budget process. So, yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? But we will inform you once we have invited them. Ayan si Speaker Martin, dating Speaker Martin Romualdez, nagpunta siya doon sa ICI pero never siyang nagturo. Hindi siya nagtuturo. Wala siyang itinuro, hindi siya nagturo kung sino ang mga sangkot sa katiwalian. Hindi katulad nitong si Chis Escudero na nagbunganga, nagpunta ng Senate at nag-privilege speech pagkatapos nagbunganga, nagturo nang wala man lang kahit isang ebidensya na inilatag. So, alam nyo malayong-malayo ang isang Martin Romualdez
dito kay Chis Escudero. Dahil nga etong si Chis Escudero wala tong patumangga kung magturo, 'di ba? Talagang turo siya ng turo. Talagang sinasabi niya, script daw ni Martin Romualdez etong mga nangyayari na ito. Alam naman natin na naimpluwensyahan etong si Chis Escudero ng mga Duterte. Naimpluwensyahan ni Sara, naimpluwensyahan ng mga pro-Duterte Sena dogs. Kaya ganun ang kanyang salita sa Senate, 'di ba? Grabe ang kanyang pagtuturo. Wala siyang pinipinpoint kung hindi ang ating dating Speaker Martin Romualdez, at si Martin Romualdez daw ang may pakananang lahat ng ito na nangyayari sa Senado, sa Kongreso, pati impeachment trial ni Sara Duterte. Ngayon, ang tinuro o ang binigay na information ng ating dating House Speaker yung mga gumagawa ng budget. Yung mga nasa BICAM. At wag po nating kakalimutan na si Chis Escudero ay pumirma po sa BICAM. Kaya yung mga insertion, di ba? Alam ni Chis yan. At pumunta pa nga si Chis Escudero sa opisina ni Zaldico. Di ba? Pumunta yan sa opisina ni Zaldico para i-follow up ang kanyang insertion. Bilyong insertion. Di ba? Ganun lang yun eh. Etong si Chis Escudero kasi ay guilty sa mga katiwalian. Tumanggap ng pera sa contractor. 'Di ba? Meron ding kickback. Sinabi ni Yusek Bernardo na nilagyan nila ng pondo si Chis Escudero. 'Di ba kaya eto po, etong mga ganitong galawan, malayong malayo. Eto, si Chis Escudero, turo ng turo. Eto namang si Speaker Martin Romualdez, hindi siya nagtuturo. Kung ano lang yung kanyang nalalaman, at kung ano lang ang kanyang nakita, at alam niya na kasama sa proseso ng paggawa ng budget, yun ang kanyang sinabi, yun ang kanyang tinuro. At yun ang kanyang isiniwalat doon sa ICI, which is, yun yung tama. Hindi katulad ni Chis Escudero na walang ibang ginawa kundi kumuda ng kumuda, wala namang ebidensya. Marin ni ICI Executive Director Brian Husaka na tinanong nila si Romualdez tungkol sa umano'y pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Pero itinanggi raw ng kongresista ang alegasyon. Matatanda ang sinabi ng dating security consultant ni dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza na nagdadala sila noon ng milyon-milyong pisong cash na nakamaleta pa sa bahay ni Nako at Romualdez. Kasi the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents for the testimony, and their testimonies have already been denied. Handa naman daw ang kongresista na bumalik sakaling ipatawag ulit ng ICI. Pero pwede ba siyang maging state witness sa flood control scandal? Depende po sa kanya magiging salaysay at depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness. Pinalaga naman yan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Tinawag niya itong biggest joke of the century. Dagdag pa ni Pulong, lumalabas daw na gustong maging testigo ng isang magnanakaw sa sarili niyang nakawan. Sa ngayon, wala pang pahayagan DOJ tungkol sa posibilidad na maging state witness si Romualdez. Si Zaldico naman, no-show sa hearing ng ICI kahit pinasampina na. Kung si dating House Speaker Martin Romualdez ang tatanungin, lahat ng ipinapatawag ng ICI ay nararapat lamang na humarap sa komisyon. Ang sabi naman ng ICI, kailangan nilang pag-aralan ng susunod dalang hakbang kung dapat na nga ba sila lumapit sa korte para humingi ng warrant of arrest laban kay Zaldico. Una nang itinanggi ni Ko na may kinalaman siya sa mga anomalya sa flood control projects. Babalik din daw siya sa bansa para harapin ang mga aligasyon, pero hindi niya sinabi kung kailan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ayun, yun yung sinasabi ko sa inyo
na si Pulong, palag lang ng palag. Alam mo, papalag lang, pero walang magagawa. Walang silbi ang mga sasabihin at hindi mapipigilan kung ano ang nakatadhana. Hanggang palag lang, hanggang salita lang, hanggang bigay lang ng statement. Di ba? Panggagago, manggagago, manguulol ng mga salita. Di ba? Pero walang magagawa eh. Lalabas at lalabas ang katotohanan at mananaig ang katotohanan. So kung ito mang si Speaker Martin Romualdez ay maging state witness, nakasalalay yan doon sa ICI o sa ombudsman o kung saan man mga mag-iimbestiga, sa kanila nakasalalay yan. Hindi nakasalalay sa Malacanang, hindi nakasalalay sa kung sino mang mga Poncio Pilato. Di ba? Ngayon, kung ano man ang nalalaman nitong si Speaker Martin Romualdez at mapapatunayan na siya na may walang partisipasyon sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan, okay, kung gawin siyang state witness, di ba? Kung meron siyang mga nalalaman. At etong si Saldico, di ba? Tingin ko kasi si Saldico talaga ang maraming nalalaman dito dahil siya ay umalis at hindi po bumalik. Flight is a sign of guilt. Alam po yan ng mga nasa gobyerno, alam yan ng nasa mga law enforcement. Basta ikaw, umalis ka, at ikaw ay nagtago, o kung ikaw ay tinakbuhan mo ang obligasyon mo, guilty ka na niyan. Di ba? Nakita naman na natin yan ng ilang beses. Kita nyo si Bantag. Hanggang ngayon, nagtatago. Bakit? Guilty. Ang laki ng kanyang katarantaduhan na ginawa sa BJMP. Sa Bilibid. Saan ka nakakita nun? Bilibid, magte-treasure hunting ka. Ang palusot niya, Olympic diving school. O Olympic dive swimming pool. Pero yun pala, may hinahanap na Yamashita treasure. Tapos itong si Harry Roque, hinihingi lang ang salin, di ba? Hindi na nagpakita sa Quadcom at nagtago na hanggang maging wanted. Nagtatakbo palabas ng bansa. Bakit? Guilty. Kita nyo, si Arnie Tevez, di ba? Nagtatakbo din, nagpunta sa ibang bansa kasi guilty. Ayaw pagbayaran ang ginawang krimen. Kaya Gobrowel de Gamo. Diba? Yan yung mga nakikita natin na mga sign of guilt. Mga pagtatakbo-takbo. Pagtatago. Yan ang talagang ginawa ng mga taong guilty, may kasalanan, tapos nagtatago. Pero si Speaker Martin, sinasabi nila, ito daw ang mastermind sa korupsyon. Sa mga insertion, sa mga nangyayari sa Kongreso. Pero kita nyo, hindi siya nagtago. Hindi siya umalis ng bansa. Which is kayang-kaya niya. Diba? Kayang-kayang magtago ni Speaker Martin. Diba? Katulad nito, si Saldico. Guilty, nagtago. Pero si Speaker Martin, hindi ko siya nakikitaan ng guiltness. Ang mga guilty, yan yung mga takot na maanuhan, yung katulad nun, yung mga katulad nitong si Sara Duterte. Diba? Ayaw umattend ng budget deliberation. Ayaw matuloy ang impeachment trial. Diba? Yan yung yan yung mga takot at mga kunwari mga matatapang. Kunwari mga hindi sila guilty, pero ayaw naman nilang magpakita. Takbo ng takbo sa responsibilidad. Diba? Etong si Speaker Martin, hindi ko nakikita ng guiltness to kasi kung guilty to, dapat umalis na to sa bansa, nagtago na to kasama ni Saldico. Diba? Ngayon, ito.
Ito naman, kay Sara Duterte naman. Baka pwede niyo pong sagutin yung sinasabi ng iba, especially Congresswoman Dela was saying that you're a brat. You would like to address that comment of her po? Oo. Kasi Yes. baka daw po sumipat sa budget. Oo. Ang administration, and that is led by Malacanang Palas, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung sixth category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palas, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, Lucaret, crazy. At number 4, Number 4, makakalimutin ka. Nakalimutan ko yung Oh. isa. Makakalimutin. Yung isa, ma'am. Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. Pro-China, brat, luka-luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo. Pansinin ninyo, di ba? Lahat ng binibintang, ibinabato kay Sara Duterte na issue, totoo naman. Buti sana kung hindi totoo yung pagiging brat niya. Saka nakakita nun, budget deliberation ng Vice Presidente, akala mo ka kung sino na magre-request ka na dapat umattend din si PBBM sa kanyang budget deliberation. Diba, yung ikaw ay maglalatag ng iyong request, ng iyong kondisyones, bago ka umattend ng sarili mong budget deliberation, dun pa lang brat na brat ka na. Ngayon, yung binabanggit na confidential funds, lustay, totoo naman eh. Diba? Totoo naman. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino si Mary Grace Piatos, si Kokoy Villamin, si Juan Miguel Uishi. Lahat yan, hindi natin alam kung sino yung mga binigyan ng pera na yan. At kung saan yung safe house na binayaran ni Sara Duterte ng 1 milyon para sa 11 nights. Nasa 90,000 isang araw, safe house para sa DepEd. Diba? Lustay, brat, totoo naman. Tama naman. Mali ba yun? Pag sinabi mong lustayera si Sara, totoo naman, lustayera. 612 million, pinaplag ng COA. Hindi maipaliwanag kung paano nagastos. 125 million. In 11 days ba? In 11 days, inubos. Diba, baliw pa nga. Crazy. Buwang, lukaret. Ikaw ba naman, hindi ka ba naman buwang nun? Di ka ba tanga nun? Di ka ba siraulo nun? Mumurahin mo si Speaker Martin, si PBBM, si First Lady,
Mumurahin mo sa live mo. Put ninyon lahat. Yun ang sabi mo. Tapos sabi mo, meron na akong inutusan. Mga tao. Na gugurgur kay PBBM, Speaker Martin at kay First Lady. Di ba? Tapos, nung na-interview si Sara Duterte, parang tatay niya. Ang sabi ni Sara Duterte, sabi lang nila yun. Sila lang nagsasabi nun. Samantalang lahat ng mga Pilipino, kaming lahat, nakita namin, naka-live ka, pinapagurgur mo na si PBBM. Minumura mo si First Lady. Tapos sasabihin mo, kami lang yon, sabi lang namin yun. Anong katarantaduhan yan? Anong kabugukan yan? Kaya talagang itong si Sara Duterte po, masasabi natin, talagang may pagkatoyo to. Malakas ang toyo. Kaya nga sila nagkakasundo ni Kiko Barsage. Dahil mga may toyo silang lahat. Sama-sama silang mga may toyo. Kawatan, Sara Lustay, buhaya ng Davao. Kapag ba binanggit yan, hindi naman Di ba? Kapag ba sinabi nating buhaya ng Davao, hindi ba totoo yun? Alam nyo ba kung gaano kalalaki ang mga confidential funds nila ni Digong sa Davao? Bilyon. Isang syudad lamang ang hawak nila, pero ang confidential funds, bilyon. Diba? Kaya pag binanggit ni Sara, yung mga binabanggit ng Malacanang o binabanggit ng mga Dilawan, Kakamping, isa lang ibig sabihin naman, totoo yun. Yun kasi ang nakikita talaga namin. Yun talaga pinapakita mo. Buti sana kung iba yung napapanood namin sa sinasabi mo, hindi. Diba? Pinapakita mo talaga na may pagkamay toyo ka para kang si Kiko Barsaga. Mas malala ka nga lang. Kaya po magkasundo yan, yung dalawang yan. Malakas talaga mga toyo niya mga yan. Inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi Ito yung pagsasabi ng brat kay Sara Duterte, hindi lang naman this year, hindi lang naman nung naging vice-presidente siya. Nung siya po ay vice mayor ng Davao City, sinasabihan na siya ng brat. Bakit? Yung isang clerk of court, sheriff, dala-dala ang desisyon ng korte. At si Sara Duterte, ang pinagtatanggol yung mga illegal na nakatira doon, mga squatter, ang pinagtatanggol ni Sara. Hindi niya kinakampihan ng batas. Ang dala-dala nung tao ay magpapatupad ng batas. Utos ng hukuman. Pero pinagsasapak ni Sara Duterte. Yan ba, hindi ba yan pagpapakita ng pagiging bratinela? Ang gusto mo, ikaw ang masunod? Porque ikaw ang vice mayor, ikaw ang susundin sa Davao? Diba? Kaya kung masabihan ka mang lustay, brat, confidential funds, tama lang yun
Yun ang totoo eh. Matagal na yan. Matagal mo nang naririnig yan. Hindi lang ngayon na panahon na ikay vice-presidente. Ikaw ay mayor pa lang ng Davao, naririnig mo na yan. Alam mo sa sarili mo yan. Pero hindi mo aaminin. Kaya nga, di ba, ang mga Duterte, hanggang palag lang. Palag. Kontra. Pinalagan. Inayawan. Hanggang ganun lang. Pero hindi ninyo na mababago ang katotohanan at hindi na ninyo maiiba kung ano ang nangyayari at kung ano ang nakatadhana. Si Digong mabubulok na sa kulungan. Doon magpapasko. 50 years, 30 years, 40 years, 50 years siya magpapasko doon. Kung buhay pa. Never nyo na makikita yan. Ang lagi nyo na lang dadasalan, mga DDS, si Digong na karton o tarpaulin. Puro yun na lang ang sasambahin ninyo. Kasi wala naman eh. Wala na kayong ibang pwedeng sambahin pa. Dahil yung mga lumalabas na mga DDS kuno at mga kunwari mga malalakas na mga DDS, lumalabas mga may toyo naman.